Malungkot na balita kay Jeremiah Gray dahil ibabagsak na pala siya ng Ginebra sa kanilang roster matapos mapag-alaman na pumalpak pala ang surgery niya sa tuhod. Ayon kay Snow Badwa na ang tuhod ni Gray hindi masyadong naka-align gaya ng inaasahan. Gumastos pa naman ng malaki ang Ginebra management at naghintay sila ng sobrang mahabang panahon, pero ang ending, palpak pala lahat at walang silbi ang paghihintay nila. Hindi pa man pumasok noon si Jeremiah Gray sa PBA, halatang injury prone na talaga to. Unang injury niya nung naglalaro pa siya sa 3x3 under DNT. Halos ganun din yung kinahinatnan niya at parehong injury ang sinapit. Way back 2023, na-diagnose ito sa dislocated knee injury sa PBA on tour. Pinakamalalang injury na natamo niya na kung saan halos magdadalawang taon bago siya nakabalik. At ngayon pagbalik niya, nagkaroon na naman siya ng injury sa tuhod, kaya hanggang ngayon hindi pa pinapalaro ni Coach Tim dahil natatakot umano ito na baka magiging career ending kapag ipinilit pa. Ibig sabihin, ganun kalala ang natatamo ng tuhod niya. Ang Ginebra ay isang team na sobrang dami ng quality players at hindi nagtsatsaga sa mga players na laging nasa bangko. Si Jeremiah Gray napakatagal nang hindi ginagamit ng Ginebra pero nagbabayad naman sila sa kanya ng malaki. Hanggang ngayon, umaasa kasing Ginebra na babalik ang dating Jeremiah Gray na nagkaka-average ng 13 points per game, 1 assist, 1 steal. Kaya doon sa PBA on tour, naglalaro siya ng almost 36 minutes playing time dahil siya talaga ang punteriya ng Ginebra obserbahan. Sunubukan ng Ginebra ang kakayahan niya at kung gaano ito ka-explosive. Nung una, maganda naman ang performance niya at nanood lahat ng nasa coaching staff, pati si Coach Tim. Kahit friendly match lang yun. Kesyo, nangyari ang hindi inaasahan kaya hindi talaga nila nakita ang totoong abilities ni Gray at kung ano pa ang pwede niyang ipakita. Nung mga huling buwan, pinalaro siya ng at least 9 minutes pero natakot si Gray dahil na-tweak na naman ang kanyang tuhod tapos di maganda agad ang pakiramdam niya. Sa bagay na yan, nagpapatunay na si Gray pala talaga ay napaka-vulnerable na at hindi na talaga ang magagamit ng lubos. Lalo na nung nalaman raw ng Ginebra na yung surgery ni Gray ay palpak at hindi maayos ang pagka-align sa tuhod niya. So another surgery na naman yan, magastos pa pero hindi naman magagamit ng team. Tsaka Ginebra maraming caliber players especially ngayon na nadagdag si RJ Barrientos at Stephen Holt. Kaya hindi mo masisisi na si Gray ay tunay nga na papakawalan na ng Ginebra. It's either ibabagsak na lang siya ng kusa sa roster sa pamamagitan ng pag-release o di kaya iti-trade siya. Pakiramdam ko, walang may gustong kunin si Gray sa trade dahil nga sa sobrang injury prone na. Papayag pa sigurong terapirma dyan basta't bayaran lang sila ng SMC. Sa ngayon, di ko rin masasabi na sayang si Gray kung mapupunta sa ibang team kasi nga, nung nakabalik na siya last month, yung galaw niya ingat na masyado at wala ng kumpiyansa. Kung ikaw ang boss or coach ng Ginebra, payag ka ba? Napakawalan na lang si Jeremiah Gray? Arvin Tolentino, posibleng maglaro na sa labas dahil sa magandang performance niya last conference bago nagkaroon ng hip injury. Sa height niyang 6'7" na napaka-shooter na power forward, pang moderno ang galawan, malalaman mo talaga yan na ang tipo ng mga liga sa labas. Nagkaka-average lang naman ng 23.5 points, 7 rebounds at magandang choice ng Northport pagdating sa last Hail Mary shot. Unti-unti na rin nakukuha ni Arvin yung pagiging clutch maker na pang playoffs ang datingan. Kapag ito nakuha sa ibang bansa, siguradong nga ang Northport at nga din yung susunod na bibili nito dahil nga ang franchise ibinibenta na kaya wala nang mapaghuhugutan ang buyer. Ang isang disadvantage lang na makikita mo kay Arvin, yung pagiging injury prone niya at inconsistent minsan. Kailangan lang ni Arvin na masanay sa matinding physicality kung gusto niyang maglaro sa labas.